Magaan na pinaikot ni Sela ang mga palamuting pin sa kanyang mga daliri, ang matutulis nitong dulo ay kumikislap na may pangakong kamatayan. Mula sa bubungan, 4 na tagapagpatupad ng angkan ng Northern Heaven Supreme ang bumaba, kahalintulad ng mga uwak na gabi na handang sumakmal. Palibot nilang pinaligiran si Sela, nakangisi na parang mga asong gubat na nakakita ng inaping biktima. Ngunit ang hindi nila alam, hindi isang mahina at walang laban ang kanilang na-corner kundi isang leona. Mula sa hanay ng mga maton, isang matabang lalaki ang unang humakbang, ang tinig ay puno ng pakunwering paggalang. Sinabi nitong nais daw ng matandang pinuno na makausap si Sela ng pribado. Kasabay nito'y nagbanta siya na huwag magtangkang gumawa ng gulo, sapagkat iniutos daw ni Xian na dalhin siya ng walang bahid ng pinsala. Tahimik lamang na nakinig si Sela, ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Sa malamig ngunit banayad na tinig, sinabi niyang matagal na niyang batid ang kahinaan ni Chian-se, ang walang hanggang pagkahumaling nito sa magagandang babae, at tiyak na yun din ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kasabay nito, binalingan niya ang mga tauhan at sinabi na mas mabuting kalimutan na lamang nila ang utos ni Xian. Sa tila mapaglarong tono, inihayag niyang isa lamang sa kanila ang kanyang paliligtasin. Hinamon niya silang pumili kung sino ang nais manatiling buhay. Ngunit sinalubong lang ito ng malakas na halakhak, na para bang isa lamang biro. Wala ni isa sa kanila ang nakabasa ng lalim ng kanyang martial aura. Maging ang matabang lalaki ay nagbiro pa, sabay tawang nagsabing hindi siya magrereklamo kung sa kamay ng isang kagandahang tulad niya mamamatay. Umiti ng bahagya si Sela at itinuro ang matabang lalaki. Siya raw ang kanyang pipiliing buhayin, dahil naaalala raw niya ang isang asong alaga noong siya'y bata pa. Lalo pang lumakas ang tawanan ng grupo, iniisip na isa lamang itong malupit na biro. Ngunit sa isang kisap mata, kumilos si Sela ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng kanilang mga mata. Ang isang pin ay tumarak diretso sa mata ng lalaking nasa kanyang kanan, bumaon hanggang sa bungo sa isang malinis na galaw. Sumirit ang dugo, pinapula ang hangin ng gabi, habang ang ngisi ng lalaki ay nanatili pa kahit nilamon na siya ng kamatayan. Nagtagal lamang ng isang tibok ng puso bago sumugod ang iba. Ngunit muling gumalaw si Sela, kinuha ang ikalawang pin na may bakas pa ng dugo. Sa malamanunubok na liksi, umikot siya at kumawala ng isang malapad na arcong atake. Dalawa pang tauhan ang agad na natagpas, halos hindi man lang nakataas ng sandata. Nanatiling nakatigil ang matabang lalaking kanina'y biniro niya, nanginginig sa takot sa nakikita. Sa 2 kilos lamang, 3 agad ang kanyang pinadala kay Haring Yama. Ibinuga niya ang dugo mula sa mga pin, ibinalik ang kintab na parang kailanman ay hindi nakalasa ng laman. Payapa niyang inayos muli ang buhok gamit ang mga pin, waring walang nangyari. Humarap siya sa nanginginig na matabang lalaki at kalmadong sinabi na huwag itong matakot, dahil totoo ngang hindi niya ito papatayin. Napahinga ng maluwag ang lalaki, halos mapaiyak sa ginhawa. Ngunit sa mabagal na kilos, itinaas ni Sela ang isang kamay at idiniin ang matalim niyang kuko sa kanyang noo. Damaloy agad ang dugo habang maingat niyang inukit ang 3 guhit, isang babalang may taning na 3 araw. Nanigas ang lalaki, walang lakas na kumilos sa ilalim ng nakakatakot na haplos. Kinabukasan, ang parehong lalaki ay nakaluhod na sa harap ni Chian, pawisan at nanginginig, inuulat ang lahat ng nangyari. Kita pa rin sa noo ang 3 guhit na iniwan ni Sela, malinaw na paalala ng taning. Ipinahayag ni Banui na lahat ng kasamahan nito ay namatay at siya lamang ang nakabalik. Tahimik na napaisip si Chian, at inamin na ang martial na kakayahan ni Sela ay higit pa sa kanyang inasahan. Sa halip na matakot, lalo lamang itong nagbigay ng kakaibang pang-akit sa kanyang baluktot na isip. Marahan namang nagbabala si Banui, sinasabing delikado ang sitwasyon. Kahit mapatunayang inosente ang pinunong taga-Righteous Sword Sect, mahirap nang burahin ang Donjus sa kanyang dangal. Dagdag pa niya, tila hindi karapat-dapat ang sapilitang pagpapakasal, dahil hindi ito magdadala ng payapang solusyon. Ngunit basta na lamang winaksi ni Chian ang kanyang mga salita, sinasabing ang usapin ay higit pa sa isang kasunduan ng kasal. May halong lason sa tinig, sinabi ni Xian na naglakas loob ang mga walang kwentang iyon na tanggihan ang kanyang alok, na para bang hindi sila nararapat lumuhod at kumain ng dumi kung iutos niya.
Para sa kanya, ang patayin sila ng diretsahan ay masyado pang mabait. Sa kanyang mapanupol na pag-iisip, tiniyak niyang si Cherayan ay magmamakaawa ring magpakasal kung iyon lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang ama. Umisi siya habang iniisip ang tagpo kung saan ihaharap niya ang kasal kay Liu bago ito tuluyang ilibing sa kamatayan. Sa oras na iyon, maingat na nagtanong si Banui kung ano ang nais gawin sa natirang matabang lalaki. Bago pa man natapos magsalita ang lalaki, isang porselanang tasa ang biglang lumipad sa ere na may nakakatakot na bilis. Tumagos ito mula sa bibig hanggang sa batok ng biktima, nag-iwan ng butas na nakakadiri. Yumuko si Banui, pinipigil ang buntong hininga. Saksi na naman siya sa kalupitan ni Chayan, bagay na kailan may hindi madaling tiisin. Ngunit wala siyang magagawa laban sa isang makapangyarihang Panginoong baluktot ang isip. Samantala, ang babaeng kasama ng matandang may mukhang palaka ay agad na umiwas ng tingin, hindi kayang tiisin ang karumal-dumal na nasaksihan. Sa malamig na tinig, sinabi ni Chayan na iyon ang kaparusahan para sa pagbabalik sa kanya sa isang nakahihiyang kalagayan. Ayon sa kanya, walang puwang sa kanyang sambahayan ang mga mahihinang lalaki. Dahan-dahan namang gumuhit ang isang ngising map angle sa kanyang mukha habang nakasandal sa luklukan, malinaw na nasisiyahan. Ang kanyang isipan ay naglalakbay na sa darating na ikatlong araw. Hindi siya naniniwalang makakaya ni Sela na matagpuan ang pinuno ng Righteous Sword Sect sa loob ng ganoong kaikling panahon. Gayunman, nasisiyahan siyang isipin kung ano ang posibleng subukan ng babae. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi mapakali si Cherayan pagbalik sa kanilang tahanan. Halos wala na siyang hindi pinuntahan, bawat negosyo at puok na may kaugnayan sa angka ng Northern Heaven Supreme ay kanyang sinuri. Ngunit wala siyang natagpuang bakas ng kanyang ama. Unti-unti na siyang pinapasok ng pagdududa, iniisip kung may saysay pa ba ang kanyang bulag na paghahanap. Alam niyang kailan may hindi itatago ng kaaway ang kanyang ama sa isang lantad na lugar. Subalit hindi niya magawang sumuko. Kung may kahit isang hiblang pag-asa, kailangan niya itong sunggaban. Noon niya naramdaman ang banayad na pulso mula sa suot niyang Winged Armor, isang guwantes na kapareha ng pag-aari ni Legion. Kumislap ito ng marahan, hudyat na malapit si Legion. Mabilis ang tibok ng puso niya habang tinungo ang bintana. Binuksan niya ito at nakita si Legion sa ibaba. Agad niya itong tinawag, ang kanyang tinig puno ng ginhawa at damdaming pilit niyang tinatago. Itinaas lamang ni Legion ang kanyang mukha, nakasuot ang pamilyar ng ngiti, pilyo ngunit nagbibigay ng kiginhawahan, na palaging nagpapaluwag sa bigat ng kanyang dibdib. Casual niyang sagot, kara-rating lang daw niya. Gaya ng nakasanayan, ang presensya ni Legion ay sabay na nagbibigay ng pagkailang at kapanatagan. Tila nahawi ang dilim sa kanyang paligid. Ibinahagi ni Legion ang ilang narinig mula sa kanyang ina, pinapakalma siya at pinaaalalang huwag magpadaig sa labis na pag-aalala tungkol sa kanyang ama. Yumuko si Cherayan, taos pusong nagpasalamat. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol kay Meyong, na alam niyang nasa isang misyon at maaaring kailanganin ng tulong. Magaan na tumango si Legion, sinabing ligtas si Meyong, at nagsimula ng ibahagi ang kanyang mga natuklasan mula sa pagsisiyasat sa mga negosyo ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, naputol ito ni Cherayan nang mapansin ang hiwa sa pisngi ni Legion. Mabilis siyang nagtanong kung malubha ba ang kanyang sugat. Medyo nahiya si Legion sa ipinakitang malasakit ng dalaga, kaya't itinago ang ekspresyon sa pamamagitan ng pag-iwas ng mukha. Sa bahagyang tawa, sinabi niyang huwag itong mag-alala, maghihilom din iyon sa loob ng ilang araw. Hindi pa rin mapigilan ni Cherayan ang kunot ng noo. Para sa kanya, ang katotohanang umuwi si Legion na may ganoong sugat ay patunay na napakadelikado ng kanilang kalagayan. Muli siyang bumalik sa seryosong usapan. Maingat na iminungkahi ni Legion na maaaring hindi sapat ang paraan ng ginagawa ni Cherayan para matagpuan ang kanyang ama. Mayroon daw mas tiyak na paraan, ngunit diretsahang inamin niyang baka hindi ito sang-ayunan ng dalaga. Napaisip si Cherayan sa kanyang sinabi. Alam niyang may katotohanan iyon, lalo na kung ang nakataya ay ang buhay ng kanyang ama. Ngunit nanindigan ang puso niya na kailangang linisin ang pangalan ng kanyang ama sa pamamagitan ng tamang paraan, at dapat maparusahan si Chayan ayon sa batas.
Tiyak niyang iyon din ang nais ng kanyang ama. Sa sagot na ito, bahagyang gumaan ang loob ni Legion at napalabas ang tahimik na buntong hininga, waring nabawasan ng pasan. Itinaas niya ang tingin, at sa kanyang mga mata ay sumilip ang bahagyang alaala. Ipinahayag niyang naaalala siya ni Che Ryan sa isang taong minsan niyang nakilala. Naguguluhan, nagtanong si Che Ryan kung sino ang tinutukoy niya. Ngunit pinili ni Legion na huwag ipaliwanag, at sinabi na lamang niyang isa itong kakilala. Naiwan si Che Ryan na nagtataka, hindi batid ang totoong sagot. Ang tinutukoy pala ni Legion ay ang kanyang sariling ama, si Seren, na hanggang ngayon ay may malalim na bitek ang relasyon sa kanya matapos ang huling pagtatalo. Hindi kailanman matanggap ni Seren ang pasya ng kanyang anak na ipaglaban ang mga ideal at isantabi ang tradisyonal na katwiran. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa dilim, nakatitig sa dalawang espadang nakasandal sa dingding. Ang isa ay ang impyernong espada na minsang ginamit ni Sela sa ilalim ng demonic cultivation. Ang isa naman ay ang sariling espada ni Seren, taglay nito ang matuwid at matatag na diwa. Ang impyernong espada ang nagbibigay ng lakas kay Legion, ngunit ang espada ni Seren ang tumutulong upang mapanatili niyang buo ang kanyang sarili. Ngayon, parehong nakapahinga ang dalawang sandata, paalala na pinili ni Legion na huwag silang gamitin. Lumalim ang gabi nang walang anumang pangyayaring sumunod. Habang abala si Cheyenne sa pagbasa ng ulat mula sa Wuhan Merchant Alliance, natuklasan niyang inilipat na ng mga ito ang kanilang kalakalan at negosyo patungo mismo sa Divine Wind Manor. Nang mapagtanto niyang nabawasan ang kanyang impluwensya, unti-unting kumulo ang kanyang galit. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na pagbabayaran niya ang sinumang nasa likod ng ganitong kapangahasan. Sa kalagitnaan nito, biglang kumilos ang gabi nang walang anumang babala o paggalang. Lumapit ang isa sa kanyang mga bantay at nagtanong kung nais bang ipatanggal ang lalaking dumating. Ngunit itinaboy lamang siya ni Cheyenne at iniutos na manatiling nakabantay sa labas. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Isang malamlam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang inisip ang kapangahasan ng sinumang dumating na ganoon kalakas ang loob. Biglang umihip ang malamig na hangin sa opisina, pinatay ang mga kandila at nag-iwan ng kadiliman. Nagliparan ang mga papel, at ang ulat na kanyang binabasa ay kumalat na tila tuyong dahon. Mula sa bugzo ng hanging iyon ay lumitaw si Legion, naglalakad na may daladalang presensyang walang bakas ng takot, tila ba dala niya ang isang bagyo. Nang makita ni Cheyenne ang anyo ng binata, naramdaman niya ang malamig na gumapang sa kanyang gulugod. Napansin niya kaagad ang mga matang kahawig ni Sela, ang babaeng naglakas loob na hamanin siya. Lumapit si Legion na tila naglalakad ng may pang-uuyam at naghayag na may narinig siyang kagiliw-giliw mula sa kanyang ina. Walang pag-aalinlangan namang tumugon si Cheyenne at sinabing totoong binigyan siya ni Sela ng 3 araw. Nagbulalas pa siya na isang hanggal na babae lamang ang makakaisip na hamanin siya, na tila nakalimutan nito ang kanyang lugar dahil matagal na siyang namuhay ng payapa. Dinagdag pa niyang wala pang babaeng tumanggi kailanman sa kanyang paanyaya, at tila may lakas loob pang si Legion na agawin ang kanyang kasunduan sa Wuhan Merchant Alliance. Kaya't diretsahan niyang tinanong kung paano balak ni Legion na sagutin ang ganitong kalapastanganan. Ngunit sa halip na mangamba, mariing ipinihit ni Legion ang kanyang likod kay Cheyenne, na para bang walang halaga ang kanyang galit. Kalma nitong sinabi na nagpapasalamat siya sa pag-uusap, subalit dumating siya dala ang mabibigat na pakay. Umisi si Cheyenne at tinawag na walang kabuluhan ang kanyang sinabi. Ngunit hindi ito pinansin ni Legion. Habang naghahalukay sa loob ng kanyang damit, nagpatuloy siya sa pagsasalita at kinilala na naging mapagbigay ang kanyang ina nang magtakda ng 3 araw, kahit pa masyadong maiksi ang panahong iyon para sa isang kagaya ni Cheyenne. Sa maladramatikong kilos, inilapag niya ang isang prutas sa mesa, isang makintab at mabangong melakotan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kailangan ni Cheyenne ay ang natatanging melakotan mula sa drifting clouds at flowing water, kilala dahil sa tamis at kasariwaan nito. Napatigil si Cheyenne, hindi maunawaan kung anong uri ng mga tao ang kanyang kaharap. Ang tila simpleng kilos na iyon ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang pagkalito, na sinamahan ng galit at paniniwalang nilalapastangan siya. Ngunit kalmado pa ring ipinagpatuloy ni Legion ang kanyang sinabi,
na ang Melakote na iyon ay maaaring magbigay ng dagdag na buhay kay Cheyenne, lampas sa itinakdang 3 araw ni Sila. Subalit kailangan niyang talikuran ang kanyang masamang balak at hayaang matapos ang lahat ng walang karahasan. Ginawa niya ito bilang pagbibigay galang sa kagustuhan ni Cheyenne, na protektahan ang kanyang ama sa tamang paraan bago pa man magkaroon ng pagdanak ng dugo.